Welcome to K-Catalog. Ilki reading part na tayo. Textbook page 149. Number 1. 여러분은 집을 보러 갈 때 무엇을 확인합니까? Sabi ikaw kapag ikaw ay titingin ng bahay, ano ang chinecheck mo? 중요하게 생각하는 곳에 check 표시해보세요. Sabi, yung sa tingin mo daw na importante ay checkan mo, no? Lagyan mo ng check. So dito, we have yung checklist. Sabi, 집 볼 때 확인 사항. So 사항, it means matter. So ano yung mga matter or bagay, no? Things or issue, pwede din, no? Yan. So ano-ano yung mga bagay na kailangan mong i-check kapag ikaw ay titingin na ang bahay. So number 1, 햇빛이 잘 들어온다. Again, 햇빛 means sunshine. So yung bahay ba ay pinapasok ng sinag ng araw. So kung sa tingin mo importante yan, check mo to. Next, 층간소음이 없다. 층간소음, ibig sabihin po niyan is yung noise or yung ingay between floors. So dito sa Korea, no, yung apartment o kaya yung example sa atin sa Pilipinas, yung mga condominium units. So per floor, 'di ba, madaming floor ang isang building. So yung ingay between floors. Example, pag naglalakad ka ng padabog, maririnig yun sa baba. Kaya pag halimbawa yung sa taas na floor mo may inaayos or may hinila na furniture o kaya kahit may nabagsak nga lang, no, or may tumatakbo, yan, naririnig yun, no. So yung ganong klase ng ingay. So noise between floors. Tapos ang sabi dito, opta. So no or wala, no. No noise between floors. So kung sa tingin mo importante yan, check. And then, 집 안에서 냄새가 안 난다. Sa loob ng bahay ay walang amoy. Kasi 'di ba usually kapag ano na, no, for rent yung isang unit. So minsan may amoy na yung bahay, no, yung amoy ng dating nakatira o kaya kung may alagang aso o kaya pusa. So minsan dumidikit na sa pader yung mga amoy, 'di ba? So 'yon. Next, 물, 전기, 난방이 잘 나온다. So yung tubig ba at electricity and at the same time yung boiler kasi 'di ba sa Korea, no, may winter. So itong tatlong to ba ay gumagana ng mabuti or maayos. Yan. So may tubig ba, maayos ba yung flow ng water, pati yung electricity and even yung boiler nagwo-work ba ng maayos? Yan, kailangan mo i-check, no. Next, 주변 환경. So again yung mga paligid. So yung surroundings mo. Kailangan check mo if may CCTV o kaya may park ba. Ito yung preference mo to, no? Yan. 안전하고 깨끗합니다 or 깨끗하다. So yung paligid mo daw ba ay may CCTV, may park at safe and malinis. Next, 대중교통. So yung transportation such as bus and subway. 이용하기 편리하다. So convenient to use. So, malapit ba sa subway or bus station? Yung bahay. Next, 집 근처에 편의시설, 시장, 마트, 은행, 병원이 있다. So, sa malapit daw sa bahay, nearby, may mga amenities or convenient facilities such as mart, market, yung wet market, no? And then, bank, hospital. Yan. Last, 집 안의 시설에 고장난 것이 없다. So, 고장난 것이 없다, ibig sabihin, no malfunctions. Okay, so yung gojang nada, ibig sabihin sira, no? So, walang sira daw ba? Yung mga facilities or mga gamit sa bahay, no? Such as, yung pinto, doors, windows, sink, mga ano, no, lababo, 세면대. So, 세면대 yung lavatory or yung hilamusan. Okay, sa loob ng ano, banyo. And, 변기, toilet bowl. Yan. So, i-check mo if may sira ba yan or gumagana ba ng maayos yung mga yan. So, if sa tingin mo lahat yan ay importante, then check mo lahat, no?
Now for number 2, 여러분은 지금 살고 있는 집을 어떻게 구했습니까? So, ikaw daw yung kasalukuyan mong tinitirhan na bahay, paano mo siya nakuha or nahanap? Then, check daw natin yung example. And then, dito, merong tatlong category sa baba, no? 집을 구하다, 찾다. So, when you're looking for a house. And then, 집을 계약하다. Kapag ikaw na ay, magsasign ng contract. Halimbawa, nakahanap ka na ng bahay and then signing of contract. 집을 계약하다. Then, 이사하다, when you are moving in sa bagong bahay. So dito, itong tatlong category na to, ano yung mga words na pasok sa per category? So unahin natin yung dobo. Dobo means tuwok. Okay? So paanong tuwok? Pag tumingin ka ng bahay, kino-consider mo ba na gaano katagal yung lalakarin, for example, from your house to the bus station o kaya from your house to the school? Yan. So gaano katagal ang lakad na kailangan gawin? 5-minute walk ba yan? 10-minute walk ba yan? So, yun, no? Yun si dobo. And, because of that, usually, dito siya kay 집을 구하다 or 찾다. So, ito yung mga kailangan mo i-consider kapag naghahanap ng bahay. Next, 등기, 등본. So, 등기부, 등본. Ibig sabihin naman yan is yung certified through copy ng iyong register, no? Ng iyong property. Kumbaga yung titulo or title. So, this one, kay 집을 계약하다. So, dito siya papasok. Okay, so, certified or register. Certified through copy. And then, dito kay 집을 계약하다. 등기부, 등본. Next, 부동산 중개소. So, ano yung 부동산 중개소? Yung real estate agency or yung pinaka-office nila, no? Yan. So, real estate. And then, 중개소, agency or pinaisiping yung office. So, dito yan. 부동산 중개소. And actually, pwede din siya kay dito. Sa 집을 구하다 찾다. So, this is, base sa aking judgment, no? Kasi, di ba, kapag ikaw ay maghahanap ng bahay, especially dito sa Korea, sa 부동산 ka pupunta talaga eh. Okay? So, 부동산 중개소. Tapos, kapag magsasign na ng contract, sa 부동산 pa din yan ginagawa. Okay? Sa 부동산 중개소. And then, 신축. So, ano naman yung 신축? Ito naman is if newly constructed ba yung bahay. Yan. So, this one, pasok siya kay 집을 구하다 찾다. Okay, so newly construct. So, dito. 신축. Next, 역세권. So, 역세권, ano naman yung 역세권? Ito naman is if yung area ng bahay na tinitingnan mo, yung area na yon ay malapit ba sa mga stations such as subway station, bus station, yan. So, kumbaga, dun ba sa area nyo, parang main siya, malapit siya sa mga station na yan. So, again, station, pwede natin isipin station, area. Such as yung bus station and subway station yung pinag-uusapan dyan, no? So, this one, kinoconsider mo din to kapag ikaw ay naghahanap ng bahay. So, 역세권. Next, 잔금. 잔금 is yung iyong balance. So, yung payment that you have to settle kapag ikaw ay makakakuha na ng bahay, no? So, pasok siya kay 집을 계약하다. So, 잔금. And then, 전입신고. 전입신고 is yung magre-report ka, no? I-report mo na ikaw ay bagong lipat. Okay, so dito, pasok yan kay 이사하다. So, 전입신고, move in, pag nakalipat ka na, and then, to report. Yan. So, dito siya. 전입신고.
신고. Next one, 득약사항. So, 득약사항, ano ibig sabihin yan? Yung mga special terms and conditions. So, ito, special terms and condition. So, ito usually pinag-uusapan to sa real estate agency, no? Together with the agent and yung may-ari nung bahay na kung uupahan mo man yan or bibilhin mo. So, pasok siya kay 집을 계약하다. So, usually dito yan pinag-uusapan mga special terms and condition. 득약사항. Then yung last, full option. So, full option, again, full option. So, kung meron bang kasamang ref or ano yung mga pag binili or inupahan mo yung bahay, ano yan yung mga option na meron. Yan. So, dito, pwedeng pasok din siya kay 집을 구하다 찾다. So, full option. Okay? So, that's for activity number 2 ng reading. So, isa lang yung pumasok kay Isa Hada. Yan. So, kapag magre-report ka na ikaw ay bagong lipat na. Okay. Number 3 ng reading, sabi 다음은 집을 구할 때의 확인 사항입니다. So, ano yung mga kailangang i-consider or i-check kapag magtitingin ng bahay or kukuha ng bahay. So, basahin natin maigi and sagutan ang question. So, title, 집을 구할 때의 확인 사항. Things to check when looking for a house. Sabi sa first sentence, 집을 구할 때는 꼼꼼하게 확인해야 하는 것들이 있다. So, there are things that you need to consider or check carefully when looking for a house. Okay, so again, kapag titingin or kukuha ng bahay, so may mga bagay na kailangan mong i-check ng mabuti. 꼼꼼하게, so carefully, no? And then, 확인, check. Second sentence, 집을 보러 다닐 때 가장 중요한 사항은 이사갈 집의 안과 주변 상태를 살펴보는 것이다. Sabi, kapag nagtitingin-tingin ka na daw ng bahay, yung pinaka-importanteng kailangan mo na i-check is yung anqua. Pag sabing an, yan, yung bahay sa loob, inside. So, GB an, ibig sabihin inside the house, and yung kwa dyan, 주변 상태. So, yung sa paligid daw, ano yung condition sa paligid. So, 살펴보는 것이다. Yun daw yung kailangan mong gawin or i-check. So, again, yung pinaka-importanteng bagay na kailangan mong gawin kapag nagtitingin-tingin ka ng bahay is to check yung loob ng bahay, yung condition ng loob ng bahay, and at the same time, yung paligid. Okay, nung bahay na lilipatan mo. 이사갈 집. So, yun yung ibig sabihin ng bahay na lilipatan. Next, 예를 들어, for example, 집 안에 해가 잘 들어오는지. Sa loob ba ng bahay ay pasukin siya ng sinag ng araw. 소음이 없는지. Wala bang noise? Anong noise? Yung interfloor na noise. So, dun ba sa taas mo, maingay ba yung mga nakatira doon? Maano ba sila? Kumbaga, nakakabulaw, ganyan, no? Minsan, kailangan mo i-check yun. And then, 물, so yung water, no? 전기, electricity, so kailangan mo i-check yan. Water supply, electricity, 난방이 잘 나오는지. 난방 is heater or boiling system nila, no? So, heater or boiler. Yan, 잘 나오는지, ibig sabihin, gumagana bang mabuti? Okay? Working well ba yung kanilang heater or boiler system, yung electricity, and water ba ay okay din? And then, 시설 or facilities katulad ng 문, pinto, 창문, bintana, window, 싱크대, yung inyong, tawag dito, lababo, sink, 세면대, yung inyong wash basins or yung lavatory, yung hilamusan, 변기, so toilet bowl, and kung ano-ano pa. Yan yung mga kailangang i-check, no? 고장 난 것이 있는지. So, may sira ba? 고장 난 것. May sira ba yung mga yan? Kailangan mo yung i-check. 확인한다.
또한 집 주변에는 편의시설이 있는지. So, ano-ano ba yung mga yon? 편의시설, convenience store, clinic, so mart, yan mga yan, no? 안전하지. So, i-check din if safe ba. 안전 means safe, no? Safety. 교통이 편리한지도 살펴보아야 한다. And kailangan mo din daw i-check if convenient ang transportation. Okay, so binigay niya, no? Ano yung mga kailangang i-check? Next paragraph, 집이 마음에 들어 계약하고 싶다면. So, kung type mo daw or nagustuhan mo yung bahay and gusto mo nang mag-sign ng contract, 집주인과 직접 계약하는 것이 안전하다. So, kailangan daw or safe na kapag ikaw ay magsasign ng contract is with the owner mismo, 집주인. Yan. So, directly with the owner, ikaw ay makikipagkontrata, no? 부동산 중개업자가 대신 계약하는 경우 사고가 발생할 수 있다. So, sabi, if a real estate agent signs the contract on your behalf, o kaya naman, kabaligtaran, so yung agent is magsasign on behalf of your kausap na may-ari ng bahay, maaari daw magkaroon ng problema. Okay, so accidents or problem might occur. 발생할 수 있다. Kaya ang sinasuggest dito sa unang sinabi niya is kailangan, no, directly with the house owner ang pirmahan. So walang no, parang substitute or representative. 그리고 계약서를 꼼꼼하게 읽어보고 입금 계좌가 집주인의 것인지 확인하고 집수리 등 특약 사항을 자세하게 쓴다. Okay, so ano naman yung part na to? Sabi, also read the contract carefully. Yan, so also, 꼼꼼하게, again, carefully, no? Read the contract. Yan, 읽어보고, basahin ang contract ng mabuti. 입금 계좌가, so yung account number na ano mo, no, pag dedepositohan mo nung pera is sa owner ba talaga? Kailangan mo i-check yon. And then, 집수리 등, so yung may mga kailangang ayusin ba sa bahay? Yan. And also yung mga special terms and condition. Yan, 자세하게 쓴다. Kailangan daw isulat, no, ng, tawag dito, kailangan mo siyang isulat in detail. So, for example, meron kayong napag-usapan na, kailangan po ba, ako pa yung magpapaayos nung, yung sirang pinto, nakita ko kasi may sira yung pinto, ako po ba yung magpapaayos nun or sagot nyo na yon? So, pag pumayag yung may-ari na siya na yung sasagot, so kailangan isusulat mo yon, no? So, in detail para walang sisihan sa, sa pag nagkapirmahan na. 말로만 이야기하면 집에 문제가 생겼을 때 집주인이 약속을 안 지키는 경우가 있다. Sabi dyan, kapag if you only talk about it, no, so 말로만, by words lang, no, na napag-usapan. And then, pag nagkaroon ng problema dun sa bahay, so again, no, by words lang kayo, walang sulat-sulat, yan, 집주인이 약속을 안 지키는 경우, may mga cases daw po, yan, 경우가 있다, may mga cases kung saan yung owner or landlord is yan, 집주인, landlord, hindi tumutupad. 약속을 안 지키는. Hindi tumutupad sa napag-usapan. That's why it is important na you write it detail. Okay, in detail. Tapos, syempre, may pirma, no? 특히 등기부 동분을 꼭 확인해야 한다. So, in particular, or especially, yung register, no? Yan. So, you have to check the copy of register. Okay, you must check it. Baka mamaya naloloko ka na pala, no? 집을 계약하는 사람이 집주인인 척하면서 다른 사람이 집을 팔거나 세를 준 후에 도망가는 경우가 있기 때문이다. So, bakit daw kailangan i-check yung copy of register? This is because there are cases where the person signing the contract pretends to be the landlord. Okay, so 집을 계약하는 사람이 집주인인 척하면서. So, itong part na to, yung nagpre-pretend, no, na siya yung owner ng bahay. Pero, yan, ibang bahay pala, no, hindi pala sa kanya. Bahay ng iba pala yung kanyang binibenta. Yan. So, 팔거나 세를 준 후에. Okay, so,
도망가는 경우. So, itong part na to, runs away. Yan. So, pagkatapos mabenta or magkasayan ng contract, biglang tatakbo, no? Kasi hindi mo inalam o hindi mo kinonfirm if yung bahay ba is nakaregister talaga sa kanya. Okay, that's why it is important to check the copy of register. Last paragraph. 집을 계약한 후 이사하는 날 잔금을 지불하고 집 열쇠 또는 비밀번호를 받는다. Sabi, after daw mag-sign ng contract and sa araw ng iyong paglipat. So, you have to give yung iyong balance. So, kumpletuhin mo na yung payment and saka mo marireceive yung susi ng bahay or yung passcode. Next. 그 후 계약한 집에 이삿짐을 옮긴다. So, pag kompleto na yung bayad, na-receive mo na yung passcode o kaya yung susi, that time, 계약한 집에, so, dun sa yung bahay na agree nyo na is lilipatan mo na, 이삿짐을 옮긴다. 전세나 월세로 집을 구하는 경우에는 주민센터에 꼭 방문하여 전입신고를 하고 확정 일차를 받아야 한다. So, sabi dito, if you are renting a house for a deposit or monthly rent, you must visit the community center para mag-report ng paglipat mo and receive a confirmation date. Okay, so, 전세, again, yung charter or lease or monthly rent. Yan, kapag ikaw daw ay kumuha ng bahay either lease or monthly rent, kailangan mo daw pumunta sa Jumin Center para mag-report. Okay, so 꼭 방문하여. Kailangan mong bumisita and mag-report ka na ikaw ay bagong lipat para ikaw ay makareceive ng date, confirmation date na ikaw ay lumipat sa araw na to. And then sa mga foreigners na kagaya ko, yan, importante talaga yan. Kasi kapag hindi kayo nag-report at iba ang nakalagay sa inyong alien registration card, maaari kayong magbayad, Meron siyang guateryo or penalty. So, nangyari sa akin yon. Hindi ko alam na kailangan palang magre-report kapag ikaw ay lumipat. Okay, so nagulat na lang ako, may pinadalang sulat. Ayun. So, guateryo or bolgum, penalty. So, next one. 이렇게 하면 보증금을 안전하게 돌려받을 수 있다. So, this way, you can safely get your deposit back. So, pag ikaw ay may report sa Jumin Center, yan, so, 보증금, yung iyong deposit, yung napag-usapan yung deposit ay pwede mong, or not pwede, marireceive mo talaga ng safe, Okay, or get back yung iyong deposit. Okay, so dito tayo sa question. Number 1. 집 보러 다닐 때 무엇을 확인해야 합니까? So, ano yung mga kailangang i-check kapag maghahanap ng bahay? So, 집안, sa loob ng bahay, ano yung kailangang i-check? So, asan yung part na yon? So, dito siya, Sabi, 집의 안과 주변. So, yung 집안 muna, sa loob ng bahay. So, 예를 들어, 집 안에 해가 잘 들어오는지, 소음이 없는지, 물, 전기, 난방이 잘 나오는지, 시설, 문, 창문, 싱대, 세면대, 변기 등의 yan, lahat yan, 고장 난 것이 있는지 확인한다. So, lahat ng sinabi dyan, yan ang sagot for number 1. Okay. So, sa loob ng bahay, ayan yung mga kailangang i-check. Next, 집 주변. So, 집 주변 naman, sa paligid naman, or sa surrounding naman ng iyong lilipatan. So, ito naman siya. 집 주변에는 편의시설이 있는지, 안전한지, 교통이 편리한지도 살펴봐야 한다. So, that's for 집 주변. Number 2. 계약할 때 무엇을 주의해야 합니까? So, kapag magsasign na daw ng contract, ano yung mga kailangan mong ingatan? 알맞은 말을 넣으십시오. So, sulat daw dito yung tamang word. Okay? So, 계약은 blank와 과 직접 하는 것이 안전하다. So, hanapin natin yung part na 직접 하는 것이 안전하다. So, 계약은, so, hanapin natin yan.
계약은 tapos 직접 하는 것이. Okay, so itong part na to sa second paragraph yon, if I'm not mistaken. Ayan, no, ito. So, 직접 계약하는 것이 안전하다. So, aling part nang nawawala? Yung may wagwa kanina, no? Yan, so ito, no, 집주인. 집주인과, so, sa number 2, 계약은, tapos, 집주인과. Kailangan directly sa owner ng bahay mismo sign or magkakaroon ng agreement. Number 2, 계약서에 입금 계좌가 집주인의 것인지 확인하고 blank은 자세하게 쓴다. So sinabi dito, no, kailangang i-check if dun ba mismo sa owner yung account number na babayaran mo or dedepositohan mo ng pera. Yan. And also yung kailangang isulat in detail. 자세하게 쓴다. So, hanapin natin yung part na yan. So, yung una, ito, no, sabi, 입금 계좌가 집주인 것인지 확인하고. Ayan yung nasa first part. Tapos yung may blank, yung part na may 자세하게 쓴다. So, ito siya. 자세하게 쓴다. Ito yung isusulat in detail. Alin? Yung 특약 사항. Okay? So, sagot natin is 특약 사항. 특약 사항. And then, may 받침 yung 사항, kaya 은. 특약 사항은 자세하게 쓴다. So, again, special terms and condition ang ibig sabihin yan. Next, number 3. 이사할 때 무엇을 해야 합니까? 순서대로 쓰십시오. So, kapag ikaw daw ay lilipat na, no, isalhal te, ano yung mga kailangan gawin? So, isulat in order. So, proper order or correct order dapat, no? So, una, tingnan natin yung ganada. Okay, so, 잔금을 지불한다. So, ginagawa mo to bago ka lumipat, no? So, pag nalagay mo na yan or nabigay mo na yung iyong balance, tsaka mo palang marireceive yung susi or passcode. So, itong ga-end na sila ang magkasunod. Pero hindi pa natin sure kung pang ilan sila, no? So, hanapin natin yung 주민센터. Ito, yung ra. 주민센터에서 전입신고를 한다. So, ito naman is, last mo na itong gagawin. Pag nakalipat ka na, tsaka ka magre-report. 새 집에 이사 짐을 옮긴다. So, pag na-receive mo yung susi, tsaka ka makakalipat. So, bali, ito pala ang pagkakasunod-sunod. 1, 2, 3. Niloloko tayo nung ganadara lang talaga siya, no? So, ga, na, da, ra. Okay? So, mauna muna bibigay mo yung balance mo, and then, pag nabigay mo na yung balance, marireceive mo na yung susi or passcode. Pag meron ka na ng susi, pwede ka nang lumipat sa bagong bahay. Pagkalipat, kailangan mag-report sa Jumin Center. Okay, so that's for the reading part ng Level 3, Unit 11, ang haba. Okay. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.